Bago ko simulan ang kwentong ito, lubos lang akong nagpapasalamat sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe. Kung sino man kayo, sana gumaan ang buhay nyo sa pagpasok ng taon na ito. Magsimula na tayo. Taong 1998, sa lugar ng baryo na sakop ng Leyte. Sadyang may mga nilalang na mapagpanggap at mapagsamantala. Pilit makikisama at makikipagkapwa-tao para makapang-abuso. Kaya nararapat silang iwasan at labanan upang hindi na sila makapaminsala. Magandang araw sa iyo, Sir Casper, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako po si John na mula sa lugar ng Masbate. Isa po akong masusugid na taga-subaybay sa inyong channel at naglakas loob po akong sumulat upang isalaysay ang kwento ng aming pamilya ukol sa aswang na nahumaling at nagnasa sa aking kapatid na buntis at kapinsan. Isang beses ko pang pinag-isipang mabuti bago ko ipinadala itong kwento dahil medyo matagal po akong namuhi sa aswang na nagnasa sa aking kapatid at sa pinsan. Nangyari ang karanasang ito taong 1998. Nasa 17 taong gulang ako ng mga panahong iyon at nagbakasyon kami ng aking kapatid sa Leyte. Nanunuluyan pa kami sa bahay ng aking tiyo Ronald na kapatid ng aking inay o aming nanay. Patay na ang aking ama ng mga panahong iyon, dulot ng malubhang karamdaman. Noong mga panahong iyon din, ay umalis si Tia Mila na kanyang asawa at nagbakasyon muna sa Cebu sa panganay nilang anak. Sina Tio Ronald at Ate Priscilla lamang ang naiwan sa Leyte. May mga langilan pa si Tio Ronald na mga kapitbahay. Kahit malayo ang agwat ng mga kabahayan, ay tinuturing pa nila itong kapitbahay. Hindi na ako nakapagtapos sa sekundarya dahil maaga akong tumulong sa paghahanap buhay sa aking ina. Gawa ng maagang kinuha si tatay sa amin. Wala pa sa isip ko noon ang magkaroon ng nobya sa hirap ng buhay. Kahit panay ang payo ng mga kamag-anak ko na manligaw ako sa mga inirereto nila sa akin. Mas gugustuhin ko pang kumita ng pera upang may makain ang aking pamilya sa araw-araw. Samantalang ang panganay kong kapatid na si Ate Gina ay maswerteng nakatapos sa sekundarya. Ngunit hindi na rin nakapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo dahil na rin sa hirap ng buhay at saka mas makakabuti kung kikita ng pera kaysa bunuin ng ilang taon sa pag-aaral. Mahal din ang pagpasok sa universidad sa kolehiyo ng mga panahong iyon at hindi kakayanin ng aking ina ang panggastos. Nagtrabaho siya sa syudad sa pabrika ng mga damit at umuwi lamang sa aming lugar sa tuwing nakakaisip siyang magbakasyon. Likas na mapagtiwala at palakaibigan pati si Tio Ronald, kaya naman kahit malayo ang bahay ng aking tiyuhin, ay maraming bisita ang dumadayo sa kanyang bahay at nakikipag-inuman sa kanya. Batay pa sa natatandaan ko na kwento ng lola ko, ay madalas niyang napapagalitan ng tiyo ko dahil mabilis itong magtiwala sa mga taong hindi pa niya lubos na kakilala. Mabilis daw itong maniwala at mahulog ang loob sa mga tao, kaya naman madalas ay naloloko. May insidente pa daw noong kabinataan ito na ninakawan siya ng pera. Mahilig kasing makipagbarkada at halos siya ang nanglilibre sa mga ito. Subalit nagbago ang lahat ng ugali niyang iyon noong magsimula siyang makapag-asawa. Umiiwas na siya sa palagiang pag-iinom at paggala kasama ng mga kaibigan. Napag-isip-isip niyang tumigil sa mga dating pinagkakaabalahan at bawasan ang oras sa pagkikipagbarkada. Subalit bumalik na naman ang kanyang pag-uugali noong lumalaki na ang kanyang mga anak. Naghahanap buhay siya bilang mangingisda
at marami siyang mga kasamahang mangingisda na mga pamilyado. Kaya naman magkakasundo sila at mukhang may pagkakatulad ang mga interes sa buhay. Mababait at nakakatulong sa paglaot sa dagat ang mga kasamahan niya sa trabaho. Kaya naman malugod namin silang pinagsisilbihang magkapatid at pinsan sa bahay ni Tio Ronald. At kung minsan pa ay inaabot sila ng hating gabi sa pagkikipag-inuman. Kaya naman halos napupuyat kami sa pag-aabyad sa kanila. Kung minsan nga ay napupuno na din si Ate Priscilla kapag gabi-gabi silang nag-iinuman. Ang lady kasi nun ay mayaman sa tuba o yung tinatawag nila na bahalina. Di container pa ang iniinom nila. Kaso nung tumagal ay hindi na niya masaway si Tio Ronald dahil buntis siya at parating inaantok. Kaya naman kami ni Ate Gina ang naiiwang nagliligpit ng mga pinag-iinuman nung nandun kami sa bakasyon. Natuwa ako dahil may nakakatuwang ako sa pagliligpit at pag-aayos sa bahay sa tuwing may inumang nagaganap. Umuwi noong mga panahong iyon si Ate Gina at kita ko na lalo siyang gumaganda, pati hubog ng katawan sa syudad. Dagdag pa na pumuputi siya at lalong kumikinis ang balat. Kaya naman hanggang tingin na lang ang mga kabinataan sa kanya. Medyo masungit at suplada ang kapatid ko. Sa pagkakaalam ko ay may nanligaw sa kanyang 3 kaklase niya noon sa sekundarya. Kaso ay binasted niya. At wala siyang gusto, tsaka pag-aaral lang nasa isip niya. Kaya simula noon, ay wala siyang tinatanggap na manliligaw sa aming bahay. Wala na ring makapagtanggang manligaw o magparamdam sa kanya. Mapili siya sa mga nagiging kaibigang lalaki sa aming lugar. Matured siya kung mag-isip at wala siyang nobyo dahil trabaho at pagkakakitaan ang nasa isip niya. Samantalang si Ate Priscilla naman ay mainitin ang ulo. Sa susunod na buwan na pala darating ang asawa niyang si Carlo buhat sa malayong lugar para makapiling siya at makasama sa pagpapacheck up nito. Halos gabi-gabi ay pinagsasabihan ni Ate Priscilla si Tio Ronald sa pagsasama ng kabarkadang mangingisda sa bahay para lang makipag-inuman. Buwelta naman ni Tio Ronald na hayaan na siya dahil kasiyahanan niya iyon sa buhay. Wala naman daw siyang ibang bisyo at hindi siya ng bababae at hindi rin nagwawaldas ng pera. Napapabuntong hininga na lamang si Ate Priscilla. Kahit ilang beses niyang pinagsabihan si Tio Ronald ay walang epekto. Mas magaling pa itong mga tuwiran sa kanya. Hanggang sa isang gabi, may dumating na 4 na namang mangingisda na kasama ni Tio Ronald. Medyo nasorpresa ako dahil mayroong isang lalaki ang naiiba sa kanila. May katangkaran ito, mistiso, gwapo at may kabataan. Mukha siyang ilang taon lamang ang pagitan sa akin. Kung iisipin, ay hindi mapagkakamalang mangingisda dahil kutis mayaman. Jan, Gina, Priscilla. Ito nga pala si Ariel, ang bago kong kasamahang mangingisda. Dayo siya dito sa Leyte at nakatira siya sa kuprahan sa paanan ng bundok. Ngumiti kami at nagpakilala kay Ariel. Pinupuri pa siya ni Tio Ronald dahil sa kanyang kasipagan at pagiging matyaga. Biniro pa niya ito na sa sobrang abala nito sa pagtatrabaho ay mukhang wala na itong panahon sa maliligawang babae. Napalingon si Tio Ronald kay Ate Gina na noon ay kakatapos lamang maglapag ng pulutan sa mesa. Ariel, si Gina nga pala ay walang nobyo. Baka gusto mo siyang ligawan. Hindi ka magsisisi sa pamangkin ko dahil maganda at masipag siya. At sigurado akong bagay na bagay kayo. Pasimpleng na pasimangot si Ate Gina. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod kay Tio Ronald. Napapahalakak na lamang ang tiyo ko at sinabi niya kay Ariel na huwag munang intindihin si Ate Gina dahil may pagkamasungit ito. Medyo hindi maganda ang timpla ni Ate Priscilla. Kaya naman kami ang nagluto ni Ate Gina ng mga pulutan. Tahimik lamang si Ate Priscilla na patulong-tulong sa paglalagay sa mesa
na mga ibang gamit. Ipinagluto pa namin ni Ate Gina ang mga nag-iinuman ng adobong kambing at meron pa nga nung ginataang bayawak. Aliw na aliw silang nagbobolahan habang tumutungga ng kanilang iniinom. Panay mga asaran at bulahan ang mga pinag-uusapan nila. Nag-i-English pa nga ang isa sa kanila. Halatang may tama na rin ang alak. Pero sarap na sarap sila sa mga luto. Palagi pa akong inaaya ni Tio na uminom. Pero hindi niya talaga ako mapipilit dahil hindi ako nasanay sa alak. Mungkahi pa ng mga ngisda na mag-asawa na daw si Ate Gina dahil masarap siyang magluto. Lalong nagsalubong ang kilay ni Ate Gina. Natatawa na lang ako sa isang tabi habang nakikinig sa kwentuhan nila. Hanggang sa paglalim ng gabi, nang bigla kong narinig ang kanilang usapan at kumuha ng atensyon ko na mayroong aswang daw na gumagala sa baryo nila at karamihan daw ng mga binibiktima ay mga hayop na nasa labas lang. May natatagpuan daw sa ilog, sapa at maging tabing dagat na wala ng mga lamang loob at butas na ang mga tiyan. Noong mga nakaraang linggo daw ay 2 kambing ang napatay ng kumpare ni Tio Ronald na si Mang Roger. Malalaki na daw ang mga kambing na to. Ang isa pa daw ay buntis pa. Nasa labas daw ng bahay nila ito nakatali at hindi sila mag-aakala na may mangyaring masama sa mga alaga nila. Kinabukasan daw paggising ng padre de pamilya ay nawala na ito sa pinagtalian, yung 2. Kaya nag-alala ang magpamilya at humingi ng tulong sa mga kapitbahay para hanapin ito. Nagkagulo daw, hinanap nila ang kambing. May dala pa silang sulo dahil madaling araw pa yon at medyo madilim pa at mahamog ang lugar. Hanggang sa may di kalayuan ay nakita nila ang bangkay na wakwak na ang tiyan nito. At nung sinuri nila, malansa na at wala na ang ibang mga lamang loob. May malaking hiwa ito sa parting tiyan at butas iyon. Nakalabas ang mga bituka at nilalanggam na ang bangkay nito. Mukhang hindi tao ang gumawa nito at hindi rin hayop, kaya ang duda nila ay aswang ito. Espekulasyon ng mga tao ay yanggaw ang pumatay nito o yung bagong aswang pa lamang. Napatawa si Ariel. Hindi porket kambing lang ang pinatay o nabibiktima ay yanggaw na. Baka bihasa na talaga yun. Nangatiwiran ng isa sa kanila at nakipagtalo kay Ariel. Akala ko'y magkakagulo sila. Mabuti at naawat sila ni Tio Ronald at binago ang paksa ng pinag-uusapan. Nagtagal ang kanilang inuman pasado 12:00 na. Talagang sinulit nila ang pagkakataon. Medyo naiinis din ako dahil kung mamulutan ang mga kapwa mangingisda, akala mo'y wala nang bukas. Ubos kung ubos ang mga pulutan. Hindi na kami nagluto ng pulutan at hinayaan na lamang namin silang uminom ng alak ng walang pulutan. Total ay mga lasing na ang karamihan sa kanila at panay ang kwentuhan. Kontento na lang sa alak. May mga tama na sila ng alak kaya isa-isa na silang nagsisipagpaalam. Hanggang sa matira na lamang si Ariel na mukhang hindi pa nalalasing. Patuloy lamang ang kanilang pag-usap ni Tio Ronald kahit wala na silang iniinom na alak. Maya-maya ay saglit na nagpaalam si Tio Ronald kay Ariel at magtutungo muna siya sa likuran dahil tinatawag siya ng kalikasan. Medyo namumula at paika-ika na din na lumakad si Tio Ronald. Dulot ng kalasingan pero maayos pa rin siyang nakarating sa balikuran kaya hindi ko na siya inalalayan. Bala ko na sanang pumasok sa silid tulugan dahil antok na ako nun. Pagod at masasakit na ang katawan ko sa kaluluto ng mga pulutan. Kaso ay napasulyap ako sa bahaging kusina. Nakita ko na naghuhugas si Ate Gina ng mga platito at mga baso. Nakasuot siya ng duster at litaw na litaw ang kaputihan. Kita ko kung gaano ka-sexy ang kapatid ko.
Mabuti na lang at wala na ang mga lasenggong mangingisda. Kung nakita nila si Ate Gina, ay baka na demonyo ang kanilang pag-iisip. Napabaling ako sa gawing kinaroroonan ni Ariel at nakita ko siyang titig na titig din kay Ate Gina na tila mayroong mali siya. Pinagmamasdan niya ito mula ulo hanggang paa at tila napapangiti pa siya na parang may nabubuong pantasya sa isip niya. Hindi ako natuwa. Mukhang may masamang mangyayari. Tumayo siya papalapit sa kapatid ko at sa palagay ko ay balak niya itong hawakan. Medyo kinabahan ako at naisip ko naman niya kay si Ariel. Baka kung anong masamang gawin niya sa kapatid ko, lalo pat may alak sa kanyang katawan. Balak ko na sana siyang sigawan at pigilan. Kaso ay narinig ko ang boses ni Ate Priscilla mula sa sala at inutusan niya akong tumulong kay Ate Gina sa pagliligpit ng mga pinag-iinuman. Paglingon ko ay nasa likuran ko na pala si Ate Priscilla. Lumakad siya pasulong at tumulong kay Ate Gina sa paghuhugas sa lababo. Naisip siguro niya kung gaano kadami ang tambak na hugasin sa lababo. Balak ko sana siyang sawayin at payuhang matulog na at magpahinga dahil kinakailangan niyang maging malusog para sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Pero sumagot si Ate Priscilla na kakagising lang niya. Naalimpungatan siya kaya siya naupo muna sa sala. Lalapit na sana ako sa kanilang dalawa nang biglang hawakan ni Ariel at inimas-himas ang tiyan ni Ate Priscilla. Nasorpresa si Ate Priscilla at tinanggal ang pagkakahawak ng kamay nito sa kanyang tiyan. Tumingin ng masama si Ate Priscilla kay Ariel. Anong bang problema mo? Bakit? Subalit hindi ito nagsalita, bagkus ay ngumisi. Maya-maya ay humingi ng paumanhin. Itinanong niya kung ilang buwan na daw ang tiyan ni ate. Para daw napakalaki ng tiyan nito at mukhang malapit ng manganak. Sa puntong iyon ay hindi ko na natiis na makitang mukhang minamanyak niya ang aking pinsan. Kinuha ko sa kaluban ng itak ni Tio Ronald na nakasabit sa may pako sa may dingding at matapang akong nagtungo sa may lababo. Iwinasiwas ko ang itak at nagulat silang lahat. Hindi ko alam kung saan ang galing ang katapangan ko na mga oras na yon. Basta biglaan na lang at ang bilis na mga pangyayari. Walang hiya ka. Tumigil ka sa pagtatanong at paghawak sa tiyan ni ate. Baka mausog ito. Wala ka man lang hininging permiso sa paghimas mo sa kanyang tiyan at basta ka na lang humawak. Hindi iyon magandang pag-ugali ng isang dayuhang katulad mo. Hindi siya kaagad nakapagsalita hanggang sa narinig ko ang mga papalapit na yabag. Noong mapansin ko na paparating na si Tio Ronald, ay itinago ko ang itak. Maya-maya ay ngumiti si Ariel at magalang na nagpaalam kay Tio Ronald dahil malapit na daw mag-umaga. Nagpasalamat si Tio Ronald sa matagal nitong pamamalagi sa bahay bilang pakikisama at nagawa pa nitong ihatid siya sa labas ng bahay kahit pasuray-suray na at mukhang lasing na lasing. Matapos ang lahat ng nangyari, ay ako nang nagkusang magligpit ng mga pinag-inuman at may nabuti ni Ate Gina na alalayan si Tio Ronald sa pagpunta sa silid tulugan. Hindi ko na nagawang makipag-usap kay Ate Priscilla at hindi ko na rin naisumbong ang kabastosang ginawa ni Ariel. Plano ko na kapag wala na ang kalasingan ni Tio Ronald sa kinaumagahan, ay isusumbong ko lahat ng mga ginawa ni Ariel at kung maaari, ay pakikiusapan ko siyang wag na itong papasukin sa bahay dahil masama talaga ang kutob ko sa kanya. Halos mag-uumaga na nang makatapos kami sa paghuhugas at pagliligpit ng mga pinagkainan. Pagkalapat ng likod ko sa kama, ay doon ko palang naramdaman ng pagod at antok. Subalit hindi ko magawang ipikit ang mga mata ko dahil naramdaman ko na parang may nakatingin sa akin. Napasulyap ako sa dingding at nakakita ako ng maliit na sewang kung saan nakakita ako ng isang malaking nakamulagang nanlilisik na mga mata.
Nilukuban ako ng hilakbot at nawala ang aking antok. Bahagya akong lumapit sa sewang, subalit biglang nawala ang nakasilip na mata at mukhang lumipat ito ng pwesto. May narinig pa ako mga yabag na mga paa na nagmamadaling naglakad. Lumabas na ako ng silid at narinig ko ang mga yabag ng paa patungo sa silid ni Ate Gina. Nagtungo ako sa kusina at kinuha ko ang itak ni Tio Ronald. Nagawa ko din na dumakot ng asin dahil nakakatiyak ako na aswang ang sumilip sa sewang ng dingding. Lumakad ako papunta sa silid ni Ate Gina. Kumatok ako sa pinto at pabulong ko siyang tinawag. Subalit binuksan ko ang pinto at wala siya sa loob. Dumiretso ako sa may gawing sala, pati sa kusina. Pero wala ang presensya niya. Naisipan kong magtungo sa likod bahay at alamin kung andun siya sa may balikuran. Lumabas ako at nagtungo sa may labas ng balikuran. Laking gulat ko nang may napansing tao na nakaluhod at panay ang pagsilip sa isang maliit na sewang. Halatang namboboso. Sumigaw ako at hinagisan ng asin ang taong nanilip. Pagkatapos ay tinawag ko si Ate Gina. At mabilis naman siyang tumugon sa akin. Napasigaw ang taong naninilip na para bang nasaktan pagkatapos ay dali-dali itong kumaripas ng takbo sa may gawing talahiban. Hindi ko na ito naabutan at hindi ko na rin nakilala dahil medyo madilim sa may gawing talahiban. Hustong lumabas sa palikuran si Ate Gina at itinanong niya kung bakit ko siya tinawag. Sinabi ko sa kanyang may manyakis na naninilip sa kanya sa loob. Bakit ba? Ano ba nangyari? Sino yung sumigaw na yun? Kasi ate, may manyakis. Nanilip dyan sa'yo sa loob kanina. Hinagisan ko lang siya ng asin, nagsisigaw na. Palagay ko, aswang yun eh. Totoo ba? Nakakatakot naman. Agad na nabahala si Ate Gina. Kaya naisipan na naming bumalik kaagad sa loob ng bahay. Pagkabalik namin sa loob, ay sinarado ko ng mabuti ang pinto at napagpasyahan ko ng matulog sa silid ng kapatid ko para mabantayan ko siya sa magdamag at baka bumalik ang taong nanilip sa kanya sa palikuran at magawa pa siya nitong silipin sa kanyang silid tulugan. Mayroon pang maliliit na sewang noon sa kanyang kwarto kaya maaaring may sumilip na ibang tao. Mayat-mayat akong nagigising at sinisiyasat ang dingding, gayon din ang bahaging silong. At nagpapasalamat naman ako na wala akong nakitang mga matang nakasilip. Inabot na ako ng umaga na kulang ang tulog. Pupungas-pungas akong lumabas sa silid at inabutan ko nakakatapos lang magkape ni Tio Ronald. Samantalang nagsasampay ng mga damit na nilabahan si Ate Priscilla sa labas ng bahay. Kaya pa naman niyang gumawa ng mga gawaing bahay kahit medyo nakaumbok na ang kanyang tiyan. Naabungaran ko nga si Tio Ronald at isinumbong ko sa kanya ang lahat ng ginawa ni Ariel. May hinala pa ako na siya ang nanilip kay Ate Gina sa palikuran. Malakas din ang kutob ko na isa siyang aswang at di malayo na siya ang napapabalitang aswang sa Leyte. Sobrang laking gulat ko na hindi naniniwala sa akin si Tio Ronald. Pinayuhan niya ako na wag basta-basta magbintang sa ibang tao na wala akong matibay na ebidensya. Mabait daw na tao si Ariel at malaki daw respeto nito sa kanya. Hindi daw nito magagawang gumawa ng kahalayan sa aking kapatid at sa aking pinsan. Tumahimik na lamang ako sa isang tabi. Pagkatapos niyon ay kinuha ng tiyo ko ang kanyang sisidlan at nagpaalam na sa akin na patungo sa laot. Hindi ako makapaniwalang hindi siya naniniwala sa akin. Bumalik ako sa loob ng bahay at dumiretso ako sa kusina. Napaisip pa rin talaga ako na baka aswang nga si Ariel. Simula nung hawakan niya ang tiyan ni Ate Priscilla ay humihilab-hilab na ito. Aswang lang naman ang kayang gumawa niyon. Kumuha ako ng maliit na lagayan ng mga sausawan at doon ko pinagaan ang kalamansi at binudburan ko ng asin. Pagkapasok ni Ate Priscilla sa loob ng bahay, ay nakita niyang inilagay ko ang lagayan ng sausawan sa lamesa.
Napakunot noo siya at tinanong niya kung para saan iyon. At agad ko naman siyang sinagot na naghanda ako ng kalamansi at asin upang malaman kung sino ang mga kainuman ni Tio Ronald na aswang. Hindi ko ipinaalam kay Ate Priscilla pero malakas ang kutob ko na si Ariel talagang sumilip sa sewang sa dingding sa kwarto ko at nanilip din kay Ate Gina. Napailing si Ate Priscilla. Huwag na daw akong mag-aksayang ng panahon at mukhang walang magaganap na inuman sa kanilang bahay pagsapit ng gabi dahil nabanggit sa kanya ng tatay niya na gagabihin siya ng uwi dahil binyag ng anak ng kasamahan nitong mangingisda na si Mang Tiborcio at siguradong umaatigabong inuman na naman ang magaganap. Eksakto namang lumabas ng kwarto si Ate Gina. Tinanong ko siya kung naglakas loob siyang magsumbong kay Tio Ronald ukol sa paghimas ni Ariel sa tiyan ni Ate Priscilla. Ayon sa kanya, ay nagbakasakali siyang magsumbong noong pagkagising niya. Subalit hindi rin naniwala si Tio Ronald at nagawa pa siyang masarmonan nito. Pinilit-pilit pa nga siyang huwag magsungit dito at balak pang ereto sa kanya si Ariel. Kaso ay wala naman siyang gusto dito at hindi siya interesado. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Gagawa ako ng paraan upang paniwalaan ako ng aking tiyo at maipabatid din sa mga opisyal ng barangay ang kamuntik ng pagmamanyak ni Ariel sa aking kapatid at pinsan. Kinahapunan, umuwi ang tiyo sa bahay. Kasama pa niya si Ariel. Humiram pala ito ng pera sa kanya. Inutusan ako ni Ate Priscilla at may ipinakuha siya sa aking isang basong tubig mula sa kusina. Kumuha ako at kaagad na inaabot ang isang baso. Nabanggit ni Ate Priscilla sa akin na medyo humihilab ang kanyang tiyan pero nakakaya pa naman daw niya ang sakit. Nawawala-wala naman daw iyon kaagad. Nahuli ko si Ariel na panay ang sulyap kay Ate Gina sa may gawing sala habang abala ito sa pagpupuna sa lamesa. Kita ko na sumisingot-singot si Ariel na mukhang inaamoy ang pabango ng aking kapatid. Kinikilabutan ako sa hindi ko malaman na dahilan kung bakit kinakailangang sumisingot-singot pa si Ariel na parang aso malapit sa direksyon ni Ate Gina. Maya-maya ay lumabas si Tio Ronald na may hawak na pera. Tumayo si Ariel at kaagad na kinuha ang pera. Nangako siya sa aking tiyo na babayarin ito sa magalawa. At pagkatapos ay nagpasalamat tsaka umalis sa bahay. Gusto ko man magsumbong kaso alam ko na hindi na naman ako paniniwalaan ng tiyo. Kaya minabuti ko na lang na manahimik. Kinagabihan, pabaling-baling ako sa kama. Pawis na pawis ako at talagang takot na takot ako. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Subalit sa pagtulog na iyon, dinalaw ako ng masamang panaginip. Nasa laot daw kami ni Tio Ronald at habol hininga kaming tumatakbo. May umahabol daw sa aming aswang. May ilang kilometro na din ang aming nararating nang biglang huminto si Tio Ronald sa pagtakbo. Umuubo siya habang bumubula ang bibig. Kamuntikan ba siyang mabulagta sa lupa at pinipilit ko siyang tumayo. Subalit naabutan daw kami ng aswang na nangingintab ang balat at matutulis ang mga pangil. Nanlaki ang aking mga mata pagkakita ko sa pamilyar nitong mukha. Siya si Ariel at papalapit na siya ng papalapit sa amin para sana'y sunggaban kaming dalawa. Sumigaw ako at doon nagdilim ang paningin ko hanggang sa napabalikwas ako sa kama. Humihingal ako na tila nalulunod sa tubig. Mabilis ang pintig ng puso ko at nanonood sa mga balahibo ko ang matinding kilabot. Hanggang sa panaginip ay nakikita ko si Ariel. Talagang masama na ang hinala ko sa kanya. Ilang minuto pang lumipas bago ako nahimasmasan
Pero hindi kaagad ako nakatulog dahil sa pag-aalala na baka mapanaginipan ko na naman siya. Umabot pa ako ng halos hating gabi bago ako muling nakatulog. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw at medyo madilim pa ang paligid, ay nagising na lang ako dahil sa napakaingay nila ni Ate Priscilla at Ate Gina. Kaagad kong dinaluhan ng mga ito kung ano nang nangyari. Sumasakit na naman ang tiyan ni Ate Priscilla at kinuha ni Ate Gina ang pampahid nitong mainit na lana para mawala ang sakit. Sobrang sakit daw ng tiyan ni Ate Priscilla at hindi iyon katulad ng mga nakaraang araw lang na parang humihilab-hilab lang. Eksakto pa na mga oras na yon na nasa laot ang tiyuhin ko at nangingisda. Masama na naman ang kutob ko at saka may naaamoy akong masangsang na amoy sa paligid. Nakakasuka ang amoy. Tila may nabubulok na laman na may halong amoy ng balat ng kalabaw na hindi ko maipaliwanag. Inalam ko naman kung saan iyon nagmumula. Tumingin ako sa bawat sulok ng bahay, subalit wala akong makitang patay na daga o anumang insekto. Hanggang sa mapatingin ako sa silong at may nakita akong mapupulang mga mata. Pasimple akong kumuha ng asin at pagkabalik ko, hinagis ko ito sa gawin ng silong. Ngunit mabilis na nakatakbo ang nilalang. Nainis ako dahil hindi ko natamaan ang nilalang sa silong. Siguro, nabantayan ako. Kumaripas na ako ng takbo palabas ng bahay upang maabutan ng nilalang. Kaya lang ay nabigo ako. Noong mga oras na yon ay hindi ko na alam ang ginagawa ko. Basta, galit kasi ako noon, kaya hindi ako nakaramdam ng takot. May isang lalaking lumundag sa kakahuyan na tila ba biglang naglaho. Yun na lang ang nakita ko. Pagkaramdam ko ay aswang ang nilalang at hindi lamang kapatid ko ang pinupunteriya nito, kundi si Ate Priscilla dahil buntis ito. Lumalakas na ang hinala ko noon na si Ariel iyon. Siya lamang ay may lakas ng loob na gawin iyon sa aking pinsan. Dumagdag pa ang mga kakaiba niyang ikinikilos simula noong gabing nakipag-inuman siya kay Tio Ronald. Hindi na yun nawawala sa isip ko. Oo, at masamang mag-isip ng hindi maganda sa kapwa, pero kahit kailan ay hindi ako nagkakamali sa aking mga hinala. Bumalik ako sa bahay at inabutan ko na mahimbing nang natutulog ang Ate Priscilla. Pagkatapos na mapahira ng botilyang may mainit na lana, ibinagtapat ko kay Ate Gina na mayroong aswang sa silong at kamuntikan ko na itong mahuli, kaso ay mabilis na nakatakas. Sinabihan ko siya na maging alerto sa pagsapit ng gabi, lalo pa't wala ang aming tiyuhin. Posibleng bumalik ang aswang at papatayin nito ang sanggol sa sinapupunan ni Ate Priscilla. Sumunod sa akin si Ate Gina, pero kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa buong maghapon na iyon ay inobserbahan naming mabuti si Ate Priscilla, pero hindi na humilab ang kanyang tiyan, kaya nakakatiyak ako na inaaswang siya. Hanggang sa sumapit muli ang gabi, naghanda kami ng simpleng ulam. Hindi pa rin umuwi si Tio Ronald. Si Tio Ronald kasi ay ang trabaho niya ay sumasama sa mga malalaking bangka. Bali parang galunggong ata ang kinukuha nila. At kung minsan naman ay pamimingwit kapag hindi siya nasama doon. At yun nga, nagsalo-salo kaming magkapatid at pinsan tsaka nagkwentuhan. At dito may nakwento si Ate Priscilla. Nababahala daw siya sa pagiging malapit ni Tio Ronald at Ariel. Lalo pat mukhang hindi talaga mapagkakatiwalaan si Ariel. Sumabat ako. Makapalang mukha ni Ariel, nagawa pa niyang mangutang kay Tio Ronald. Parang inaabuso na ang kabaitan ni Tio Ronald. Kung ako lang ang masusunod ay hindi ko na papasukin at tatanggapin sa bahay si Ariel. Maya-maya ay naubos na namin ang mga pagkain sa aming mga plato. Kakatapos naming maghapunan ng biglang, may dumadagongdong na malakas na katok sa pinto.
Nagulat kaming tatlo. Noong una ay inakala ko na si Tio Ronald iyon. Baka lasing na lasing ito. Ngunit hindi nagsasalita ang kung sino mang kumakatok sa pinto. Nagmamadali at talagang halos wasakin na ang pinto. Kaya naman kinuha ko ang isa pang itak sa kusina bago ko kausapin kung sino ang taong kumakatok sa labas ng pinto. Medyo malakas pa ang naging pagtatanong ko at hindi ko basta-basta binuksan ang pinto. Maya-maya ay narinig ko ang mga boses ni Mang Fernan at Mang Ilyas. Kapwa mangingisda at kaibigan ni Tio Ronald. Kahit papano ay naibsa ng takot ko. Kaso ay labis ang aking pag-aalala at naisip ko pa na baka may masamang nangyari sa aming tiyuhin. Kaya hindi ako nagdalawang isip na buksan ang pinto. Lumitaw sa harapan naming tatlo ang dalawang mangingisda habang nakaakbay sa tigkabilang balikat ang mga kamay ni Tio Ronald. Namumutla ito at mukhang nanghihina. Pinapasok namin sila sa bahay at nang mailapag sa lamesa ang katawan nito ay kinausap ni Mang Fernan si Ate Priscilla at nabanggit niya na biglang sumama ang pagkaramdam ng tiyo ko. Nagsuka daw ito at kamuntikan ng mawala ng malay sa hindi malamang dahilan. Kaya naisipan nilang ihatid ang tiyo ko. Pero dumaan muna sila sa bahay ng albularyong si Mang Goryo bago dumiretso sa bahay. Anumang oras ay darating ang albularyo sa bahay. Walang ano-ano ay tumawag na si Mang Goryo sa labas ng bahay. Hindi siya nagpalibak. Pinatuloy namin siya at pagkakita niya sa nanlupaypay na katawan ng tatay ko ay kaagad niya itong pinulsuhan. Maya-maya ay pasimple akong nagtanong sa dalawang magsasaka kung kasama nila sa inuman si Ariel. Parehas silang sumang-ayon at nabanggit pa ni Mang Fernan na napansin nilang magsasaka na may sugat sa gawing leeg pababa sa dibdib si Ariel. Dumadaing ito sa sakit ng likod. Paliwanag daw nito ay nabanlian siya ng kumukulong tubig sa kanilang bahay. Ngunit sa pagkakataong iyon ay sumagi sa isip ko na maaaring si Ariel ang nanilip kay Ate Gina. Posibleng nadampian ng asin ang leeg at dibdib nito nung may nakita akong nakasilip sa silong ng bahay. Hindi ako naniniwalang nabanlian si Ariel ng kumukulong tubig. Palabas lamang niya iyon para hindi mapanghinalaan sa ginawa niyang kalokohan. Maya-maya pa ay tumigil na kami sa pagkukwentuhan at pinapanood ang panggagamot ni Mang Goryo kay Tio Ronald. May inilabas siyang asol na tawa sa kanyang bulsa at tinutusan ako na kumuha ng palanggana at isang basong tubig. Kaagad akong tumalima at binigyan ko siya ng palanggana at isang basong tubig. May inilagay siyang pulbura sa baso at ipinainom niya iyon sa aking tiyo habang binubulungan niya ito ng orasyon. Maya-maya pa, sunod-sunod ang pagsuka ng tatay ko sa nakasahod na palanggana at umambad sa harapan namin ang malapot at mabahong maitim na likido. Hinayaan niyang magsuka si Tio Ronald at humanap siya ng tiyempo para makausap kaming tatlo. Ayon sa nakita niya sa kanyang pagtatawas, ay nilason si Tio Ronald at ginamitan ng mahika ng aswang. Hindi para hawaan ang pagiging aswang, kung hindi, para patayin. Matagal na daw na pinagbabalakan ng aswang ang aking tiyo dahil may masama itong plano sa aking pinsang buntis at kapatid. Mabango at katakam-takam daw ang amoy ng buntis sa mga aswang. May lihim pang pagnanasa ang aswang sa aking magandang kapatid at gusto pa niya itong mahawaan upang maging kaore at bibigyan ng maraming lahi. Kaya pala madali nitong malinlang ang aking tiyo dahil nagkunwari itong mabuting tao. Gumamit din ito ng orasyon kung saan nakontrol niya ang pag-iisip ng Tio Ronald. Malinaw pa sa sikat ng araw. Si Ariel nga ang aswang at kaya pala kahit anong sabihin naming magkapatid laban sa kanya ay hindi kami pinapaniwalaan ni Tio Ronald. Iyon pala ay nasa ilalim na siya ng impluensya
ng kapangyarihan ng aswang. Namuteway na naman sa dibdib ko ang galit at inis kay Ariel. Pakiramdam ko ay hindi pa ito nagbabayad ng utang sa aking tiyo. Tinanong namin sina Mang Fernan at Mang Ilyas kung anong nangyayari sa inuman pagkatapos ng handaan. Inilahad nila sa aming masaya silang nagkukwentuhan at nag-iinumang magkakaibigang mangingisda. Panay pa ang pag-aabot ni Ariel sa tagayan ng alak kay Tio Ronald at siyang madalas na nangangalok dito ng pulutan. May dala pa nga daw itong sinabawang karne na ipinagmamalaki niyang niluto bago pumunta sa inuman. Doon na sumulag ang galit sa dibdib ko. Naisip ko na baka nalagyan ni Ariel ang tagayan na walang ibang nakapansin at binigay niya kay Tio Ronald at ito nga ang kanyang balak na lasunin. Ipinagtapat ko sa kanilang dalawa ang ginawang pangmamanyak ni Ariel sa aking pinsan at kapatid noong gabi na nag-inuman sila sa bahay. At bukod pa doon, ang paninilip nito sa palikuran at silong. Isiniwalat ko din na pinanghihinalaan ko si Ariel na aswang dahil nung hinawakan nito ang tiyan ni Ate Priscilla ay panay na ang pagsakit niyon. Bukod pa doon ay hinagisa niya ng asin ang nanilip sa kanyang kapatid at sa kanyang pinsan. Kaya posibleng nasunog ang balat nito at si Ariel lamang ang nagkaroon ng ganong paso sa leg at dibdib. At posible din daw na ginamitan kami ng mahika nung nanghiram siya ng pera dahil nakikita namin ito na okay naman ang kanyang balat. Hanggang sa sumabat sa pagsasalita ko si Mang Goryo at nasabi niya sa akin na aswang si Ariel. Mayroon na palang ibang taong nakahuli dito na may kinakaing mga buhay na sisiw at iba pang hayop sa kanyang bahay. At sa palagay pa niya ay kaya gusto niyang patayin si Tio Ronald ay dahilan sa inggit dahil napakarami nitong kaibigan at gustong makain ng sanggol ng aking pinsan at matikman naman ang putahe ng aking kapatid. Sigurado ako na gustong patayin nga ni Ariel ang tiyo ko sa kadahilan ng nais niyang mabalikan ang kapatid at pinsan ko para magawa niya ang kanyang gusto at tuluyan silang mapagsamantalahan. Kung hindi siguro buntis si Ate Priscilla, ay posibleng pagnasahan din niya ito dahil talaga namang kaakit-akit din. Naiinis ako pero pinilit kong magpakahinahon dahil alam ko na hindi iyon makakatulong para makaligtas sa kamatayan ng aking tiyo, kaya hinintay na namin siya mapagaling ng albularyo. Napakaraming nailabas na mabahong likido ang aking tiyo at tumagal ng halos 1 oras bago na numbalik ang kanyang kulay at mawala ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Lumipas pa ang ilang minuto ay nakatulog siya ng mahimbing. Pinasalamatan namin si Mang Goryo at pinagkape na muna siya bago umalis sa bahay dahil wala kaming ibang bagay na maaaring maibigay sa kanya. Ngunit bahagya akong lumayo kina Ate Priscilla at Ate Gina. Sinimplihan kong kausapin si Mang Goryo, gayon din ang 2 kaibigan ng tiyo ko, na magtungo kami sa bahay ni Ariel sa kasunod na araw upang makausap ito ng masinsinan at mabalaan sa ginawa niyang karahasan. Pinanatag ko naman ang loob nila na hindi ako gagawa ng anumang karahasan. Gusto ko lang pagbayarin siya sa kanyang nagawang kasalanan. Sumang-ayon naman at pumayag sila sa plano, kaya nagdesisyon silang sunduin ako sa kasunod na araw. Binilinan ko sila na huwag babanggitin sa aking pamilya ang aming plano dahil ayaw kong madamay at mapahamak silang lahat. Natulog ako ng mahimbing at hindi nag-isip ng kung ano-ano pa para makapaghanda ang isip ko sa pagkikipagtuos at pagharap kay Ariel sa kasunod na araw. Kinaumagahan, maaga akong gumising at nagayak ako ng asin at kalamansi sa aking sisisidlan. Gayon din ang matalas na itak. Pagkatapos ay nagpaalam ako sa aking kapatid at pinsan. Tulog pa noon ang tiyo ko at walang kaalam-alam sa aking mga plano. Sinundo ako ni Mang Fernan, Mang Ilyas at gayon din ng albularyo. Kaya parang kinutuban si Ate Gina
na mayroon kaming masamang gagawin. Pero sinabi ko na lamang sa kanya na ako na munang magtatrabaho sa laot habang nagpapagaling ang tiyo ko. Matagal akong tinitigan ni Ate Gina bago niya ako sinabihang mag-ingat at huwag gumawa ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban. Tinamaan ako ng konsyensya sa mga tinuran niya, pero wala nang oras para umatras ako dahil nandoon na ako sa sitwasyon na kailangan kong panindigan ang desisyon ko. Tumango na lamang ako at tumalima sa sinabi niya bago ako umalis. Mahaba ang nilakad namin at paulit-ulit akong tinanong ni Mang Goryo kung sigurado akong susugurin ko si Ariel. Kaya paulit-ulit ko din siyang sinasagot na hindi ako duwag para hindi ko siya harapin. At isa pa, nasa anyo siyang tao sa umaga. Hindi niya ako magagawang saktan, lalo pat may dala ako mga pangontra. Malapit nang magtanghalian nang makarating kami sa bahay ni Ariel. Subalit laking gulat namin na walang tao doon. Kubo lang iyon na parang sinadyang gawin para may pahingahan siya. Gusto namang may dumaang binata at tinanong namin siya kung napansin si Ariel. At ang tanging naitugon lamang niya sa amin ay nakita daw niya itong patungo sa bukid noong isang araw. Pero bumalik daw ito sa loob ng bahay nitong sumikat na ang araw. Naisip ko na baka nagtatago sa loob ng bahay si Ariel at nangangamba na puntahan ko siya. Biglang nagdilim ang paningin ko. Kinuha ko sa aking sisidlan ang ilang peraso ng kalamansi at sumigaw ako sa labas ng bahay. Pinagbantaan ko pa siya na kung hindi siya lalabas ng bahay ay mapipilitan akong gumamit ng mga pangontra sa aswang. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Nakita ko si Ariel na nanghihina at mukhang may sakit. Sunog nga ang liig na abot hanggang dibdib. Nagwala ako pagkakita ko sa kanya. Bala ko sana siyang atakihin subalit pinigilan ako ni Mang Goryo at humingi siya ng paumanin kay Ariel sa inaasal ko at ipinaliwanag niya na dala ng galit at bugso ng damdamin. Kaya nasabi ko iyon sa kanya. Nakita ko ang mga luha sa mata ni Ariel at bigla siyang humingi ng tawad sa akin. Sana daw ay huwag ko daw siyang patayin. Doon ay bigla akong natauhan at naisip ko na hindi ako dapat gumawa ng dahas, lalo na at nasa teritoryo niya ako at dayo lang din naman ako. Nagbaba ako ng boses at mabilis na humingi ng paumanhin sa kagaspangan ng ugali ko. Basta't pinapaalalahanan ko siya na kapag gumawa pa siya ng karahasan sa aming pamilya, ay ako na mismo ang magbibigay sa kanya ng parusa. Kung maaari ay tigilan na niya ang tiyo ko at huwag na kaming pakikialaman. Tumango siya at nangako na hindi na kami gagambalaing magkakamag-anak, alang-alang sa kaligtasan ng kanyang buhay. Nagpasalamat naman ako sa kanyang kooperasyon. At hindi na rin kami nagtagal sa lugar na yon, kaya umuwi na ako sa bahay. Kahit papano ay nakahinga ako ng maluwag. Naghiwa-hiwalay na kami ng landas at nang makabalik ako sa bahay, ay inabutan ko ang aking tiyo na kumakain ng almusal, kasama si Ate Parisela at si Ate Gina. Pagkakita ko sa tiyuhin ko, ay napansin kong mukha pa siyang nanghihina, pero magaling na siya kumpara sa nagdaang gabi. Tumayo siya at naglakad pa palapit sa akin. Tinanong ko siya kung kumusta na ang kanyang pakiramdam at masaya naman siyang tumugon na nasa maayos na ang kondisyon niya. At kalagip niyon ay niyakap niya ako ng mahigpit at humingi ng tawad sa nagawa niyang hindi paniniwala sa mga katarantaduhang ginawa ni Ariel sa aking kapatid at pinsan. Masyado daw siyang napagampante sa pagtitiwala sa iba at hindi niya konestyon ang pagkatao nito. Kaya sa huli ay nagsisisi siya. Hindi ko na ininda ang paghingi niya ng tawad dahil ang mahalaga noon ay natauhan na siya sa kanyang pagkakamali. At biktima rin siya ng pang-aabuso ng aswang. Masaya ako dahil sa wakas ay nakaligtas sa panganib ang tiyo ko. Simula ng araw na iyon na hindi na nagawang araw-araw mag-akit ng kainuman ang tiyo Ronald
Umuwi siya na naglaan ng oras para makasama kami at hindi na rin siya nagpupuyat, kaya nakabawi siya ng lakas at tuluyang gumaling sa iniindang sakit. At sakto naman na dumating din ang asawa ng pinsan ko. Dahil malapit na din ang kabuhanan nito. 2 buwan na lang yata. At makalipas pa ang ilang mga araw, ay narinig ko sa usap-usapan sa may tabing dagat na nagpaalam na si Ariel sa mga kapwa mangingisda at magbubukid. At pagkatapos ng araw na iyon, ay bigla na lang siyang nawala at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Wala naman daw itong nabanggit sa mga kapwa mangingisda kung uuwi na ito o taga saan talaga ito. Kung saan ito pupunta talaga. Basta sinabi lamang nito na hindi na siya magtatrabaho sa bukid. Hanggang sa paglipas ng mga araw pa, ay may natagpo ang bangkay sa isang baganting lugar kung saan nakilala ang bangkay bilang si Ariel. Nabali ang liig nito at maraming kalmot at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Kung susumahin ay para siyang sinaksak ng matutulis na bagay. May ilang residente na nakapagsabi na may nakakita ditong tindero ng buwad na lumilibot sa mga kabayanan at sa ilang kabahayan. Nakita niya sa isang kakahuyan kung saan may nakatunggali itong lalaki na may hawak na sibat na kawayan. Posibleng nahuli ng lalaki na may pinapatay na hayop o tao si Ariel, kaya inatake niya ito. Nilabanan siya ng lalaki at walang habas na pinagsasaksak gamit ang matutulis na kawayan upang mabigyan ng matinding leksyon. Mayroon pa daw dumating na ilang kalalakihang may dalang sibat na tumulong sa lalaki. Hindi nila tinigilang saksakin si Ariel hanggang sa malagutan ito ng hininga. Matapos daw na mapatay ay tumakas ang mga kalalakihan at noong kinaumagahan ay nakita ng mga residente ang bangkay nito. Hindi nakilala ang nakasaksi kung sino mga kalalakihan ang pumatay dito. Hindi na kailanman nahuli ang mga pumatay kay Ariel, pero simula noon ay naging matiwasay lalo ang pamumuhay ng mga tao at wala nang pinangambahan ang aking kapatid at pinsan sa mga kaibigan at kainuman ni Tio Ronald sa tuwing magkakasihan sila sa bahay. Si Ariel lamang kasi ang dayuhan sa mga ito. At sa paglipas ng 2 linggo ay umuwi na ang nanay ni Ate Priscilla. Tuwang-tuwa ito nang nandun kami at naabutan pa. At nagpapasalamat siya sa amin dahil may umaalalay sa kanyang pamilya. Matapos naman ng 1 buwan ay nagpaalam na din kami ni Ate Gina sa pamilya ni Tio Ronald. Bumalik na kami sa Masbate. Mula sa karanasan naming magkapatid ay masasabi kong hindi talaga pwedeng pagkatiwalaan ang ibang mga dayuhan na nagbabait-baitan at mga oportunista. Naging aral sa aming magkapatid na huwag basta magtitiwala sa kung sino man. Lalo pat hindi namin kilala ang buong pagkatao at hindi pa namin nakakasama ng matagal. Hanggang dito na lang po ang kwento ng aming pamilya. Nawa ay kinapulutan ninyo ng aral ang aming naging mga karanasan. Salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Jan ng Masbate.